Anong connect ni Christ sa buhay natin? Kahit nga siguro may ninuno tayo na 5,000 years ago, bayani. Wala namang connect sa buhay natin yun di ba? Paano pa ngayon na si Jesus Christ na more than 2,000 years ago, namatay, ang hirap tuloy i-connect sa buhay natin ngayon. Pero alam mo, importante na malaman natin kung sino siya. Dahil hanggang ngayon, nag-i-exist si Christ sa mundo. Papakita ko sa'yo kung paano. Ako, may mga time na hindi ko kaya yung mga laban. May mga time na hindi ko na alam kung anong gagawin. Magkasakit yung kamag-anak ko, magkasakit yung mahal ko sa buhay. May mga time rin na kahit mga mabababaw lang na sana masuspend yung klase, sana hindi ako tawagin ni boss. Tapos, magdadasal ako ngayon. Ngayon, kapag hindi ko na alam yung gagawin, may instance na biglang mag-a-align lahat ng mundo sa mga biglang maaayon lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. So, ako experience ko is ayun nga, parang wala akong trabaho pero ayun, nag-pray lang ako. Tapos within 2 weeks, 1 week, binigyan ako ng opportunity. So, yun yung mga time na nakikilala natin si Jesus Christ. Yun ngayon yung sinasabi sa Bible sa John 16 verse 13. So, nabisayan natin. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that He will take of mine and declare it to you. So, sinasabi dito na to know Jesus Christ, hindi mo kailangan magbasa ng Bible na kailangan mo kabasaduhin lahat. Kasi wala sa Bible ang sagot. Ang sagot ay nasa Spirit. Yung Spirit na yun yung magpapakilala sa atin kung sino si Jesus Christ. So, nakikilala natin siya sa bawat obstacle na nalalampasan natin through prayer. Nakikilala natin siya sa mga pinagaling ni Lord na mga kasakit. Nakikilala natin siya sa mga taong dumarating sa atin na biglang nagbibigay ng biyaya. Yung mga instances na yun is God. So, once we know that na kailangan natin ang Diyos, ang next na magiging thought natin is paano? Makasalanan tayo, 'di ba? Makasalanan tayo, aminin natin. Aminin natin na kahit simpleng kasalanan, simpleng pagnanasa sa iba, pagkukupit man lang sa mga kakilala mo, 'di ba? Sa hindi pagbabayad ng utang, 'di ba? Pagsasabi ng masama, may kasalanan tayo sa Diyos So, paano niya tayo pakapakinggan kung paulit-ulit natin ginagawa yung kasalanan natin at hindi tayo nagre-repent? Diba? Parang kahit anong hindi ako sa buhay ko, sobrang makasalanan ako. Kahit anong i-sacrifice ko, kahit ibigay ko lahat ng pera ko, kahit ialay ko buhay ko, hindi pa rin hindi sapat yun para mapatawad ako sa mga kasalanan ko. Ngayon, sino ngayon ang magsasalba sa akin? Sino magsasalba sa atin? Diba? Ang magsasalba sa atin, dapat walang kasalanan. Kasi hindi ka masasalba ng taong may kasalanan kasi may kasalanan rin siya. 'Di ba? Kailangan may magsasabi kay Lord na magme-mediate sa kanya na, Lord, okay lang yan, patawarin mo siya. Dapat may tao na may tao o may someone na makikipag-usap kay God na patawarin tayo lahat. At iisa lang ang deserve na gawin yun. Yun ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ, wala siyang kasalanan. Sabi nga sa Bible Walang kasalanan si Jesus Christ.
So kung wala siyang kasalanan, dapat nasa kanya yung reward. Reward na pinapangako ni Lord since ancient times. Dapat nasa kanya na yung parang itatrato siya as King of Kings, itatrato siya as His Son. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi niya parang sa kanya lang yun. Ang ginawa niya, nag-sacrifice siya para mapatawad yung kasalanan natin. So, nandun naman ngayon yan sa Romans 5. Romans 5 verse 8. So, ang sabi sa Romans 5 verse 8, "But when God demonstrates His own love towards us, in that while we are still sinners, Christ died for us." So, makasalanan tayo. At yung mga kasalanan na ginawa natin at gagawin pa natin, sabi na ni Jesus Christ doon, Lord, patawarin mo na sila. Yun na yung dahilan kaya dapat hindi ka na mag-guilty. Dapat hindi ka na mag-guilty lumapit kay Lord. Kasi, binigyan ka ng clean slate eh. Ganon lang yun. Yung lahat ng kasalanan natin. Inako ni Jesus Christ, parang sabi niya, hindi, dadaling ko to sa cross, dadaling ko to sa pagkamatay ko. Yung walang makapag-save sa atin since dati pa, wala tayong malapitan na, patawarin na sana tayo ni Lord. Ngayon, meron na tayong malalapitan. Malalapitan natin si Jesus Christ. Kasi nandun siya sa taas. Kasama pa rin siya ni Lord hanggang ngayon. Na kada prayer natin kapag dinaan sa Kanya, ay sinabi niya, matutupad. Yun yung importansya, yun yung connect kung bakit kailangan natin malaman kung sino si Jesus, kung sino si Yeshua.